meant for the nuclear plant, which is supposed to have the nuclear power station, which is supposed to have 4 nuclear power plants. In fact, kaya medyo mataas ang presyo ng PNPP-1 is because yung pundasyon ng PNP-2 ay nandyan na. So, we're talking of 620 megawatts for PNPP-1. Kung lahat yan naging 620, 6, 12, 18, we're talking of 2,480 megawatts of power. Diba? Wala sana tayong crisis ngayon kung noong 1986, imbis na nag 55% coal tayo na imported, kung nag-nuclear tayo, wala tayong crisis ngayon sa presyo ng kuryente or sa supply. At saka, what do you call this? Yung pinaka-lethal, pinaka-mapanganib na paraan na maglikha ng kuryente ay ang coal power generation. Dahil sa pollution na idinudulot nito, pinupuga ang particulate matter sa atmosphere. Hinihinga natin yon. Merong abo ang coal na tinatambak natin. Nagiging sanhiyan ng leaching sa groundwater natin, at pag tag-araw, nahipan ng hangin yan, alikabok, hinihinga natin yan. So kung titignan nyo yung per terawatt hour sa pag-iksi ng buhay ng tao, number 1 na masama ang coal. Ano po ang implikasyon yan? Kasi ang nuclear walang pollution. Ang implikasyon po niyan is that dito sa Pilipinas, dahil nag 55% coal tayo, libu-libong Pilipino ang umiksi ang buhay over the last 37 years because na-avoid natin yung nuclear na walang umiiksi ang buhay dahil walang pollution. So tinanggap natin yon, yung kasamaan ng coal. Hindi natin inisip ng 2 beses. So yun ang gusto kong ipuntirya sa inyo. Sana i-research nyo yan sa internet, lethality of nuclear. Kahit sa Our World in Data, tignan nyo. WHO, tignan nyo. No? Ano pa ang implikasyon nito? Sa buong mundo, over the last, mula nung nag-umpisa ang nuclear power, 60 years ago, commercial nuclear power, ang nuclear ay nakapagligtas na ng mahigit 2 milyong buhay ng tao. Dahil na-displace niya yung coal. So yun, bakit walang nagsasabi niyan? Yung mga media, yung mga, kasi tamad mag-research. Right? Pero katotohanan to. Indisputable na mga katotohanan to. Kasaysayan ito, nangyari na to. So, ngayon na alam natin yan, tuloy pa ba yung ganyan gawa natin? O hahanap na tayo ng mas malinis na alternatibo, which is nuclear? Kasi ang nuclear, aside from malinis, naaasahan. Alam nyo, pag tahimik ang gabi, mula sa wind solar, 0 ang lumalabas. So anong nang mangyayari? Mapipilitan tayong mamuhunan din sa gas. Paubos na si Malampaya. Kaya ang DOE nagbibigay ng lisensya sa mga malalaking kumpanya magtayo ng LNG receiving terminal. Mas mahal pa po yan sa coal. At nag-iinit din yan ng CO2. So, bakit yun ang paraan? So, paano naging mura yung wind and solar? Mamumuhunan ka pa sa gas. Paano pagka may hangin at may araw, kailangan mo itenga yung gas mo? Sino magbabayad nung pagtenga nun?
may empleyado yon, may sweldo yon. Hindi naman pwedeng patayin, kailangan nag-idle yan para pag nawala yung araw, let's say maulap, o nawala yung hangin, may sasalo. So tayo ang magbabayad noong pagtengga. So doble-doble na ang bayad natin. Paano naging mura yan? Sana maintindihan ng taong bayan yan. Hindi libre ang wind and solar. Yung paraan para ma-address ang intermittency ng wind and solar, ang resulta nun, mas mahal na kuryente kaysa sa nuclear. Malayo po ang pagkamura ng nuclear. Yan po sana ang maintindihan nyo and ma-appreciate nyo ngayong araw na ito. Okay, let's go to the plant. Kasi kompleto po ito. May shopping area, may market area, may sports area, may eskwelahan po ito. Self-contained community po ito ng engineers na siyang nagpapatakbo sa nuclear plant na hindi lang PNPP1 ang ating pinag-uusapan. Ang potential nito ay 4 na nuclear power plant. Malaking bahagi ng Luzon grid ang potential po nito. Ito makakapagpababa talaga ng kuryente ito. Bigyan ko kayo ng example. No, ang bawat 1,000 megawatts ng nuclear ay nakakaiwas ng between 800 million to 1 billion dollars na pag-angkat ng coal galing sa abroad. Taon-taon. Kung nuclear, 20 to 30 million dollars lang versus 800 to 1,000 million, 1 billion. So, ang laki ng diferensya. So, sana, kung imbis tayo nag-coal nung araw, na 55% at 20% gas, so 75% ng ating kuryente is fossil fuel, magiging imported na. Ang total capacity po natin 22,000 megawatts, 75% no, nasa mga 16,000 megawatts. Nakatipid sana tayo ng 16 billion dollars a year, every year. Kung ganun kalaki ang natipid natin at ganun kamura naging ang kuryente nung araw pa, sa palagay ko naman madaling paniwalaan na ang ating economy ay lumaki ng karagdagang 1% sa bawat taon ng lumipas. 37 years na, so 37% times yung GDP natin, ilang trilyong piso taon-taon yan na pinabayaan nating lumipas. Pagkakataon na lumipas, ilang milyong trabaho yan na dapat nailikha natin. Kaya tayo napag-iwanan, kaya tayo nangamote dahil malaking dahilan hindi tayo nag-nuclear. Sana maging klaro po yan. Dahil bigyan niyo po ako ng dahilan kung bakit hindi totoo ang aking mga sinabi ngayon. Wala akong maisip eh. 15 years ko nang, 16 years ko nang pinag-iisipan to. Lahat ng katanungan ng mga anti-nuclear, unti-unti ko pong natutunan kung paano sagutin sa masusing pag-aral ng issue over the last 16 years. Sa dami kong kinausap na eksperto sa abroad at saka sa internet, Zoom calls, diskusyon face-to-face, nasagot ko po lahat ng kanilang katanungan. From waste to whatever, security, terrorism, lahat po yan nasagot. Mamaya magtanong po kayo sa akin at isa-isa po kung sasagutin yan para magkaroon po kayo ng basihan sa pag-vlog nyo. Maraming salamat. Doon tayo sa planta. A few moments later. There's nothing wrong for so long they're doing it.
Tsaka pag nagtatrabaho ka. Request ko nung bata ako, dapat ipakula Pay akong for buhok. your cat. The drone. Where's the drone? Let the drones fly. Yan mga kababayan, dito tayo ngayon sa nuclear power plant ano, mga kababayan. Magtutur kami dito sa loob. Papasok kami mga kababayan. Ito. Yan, papasok tayo. Tinahon nila, binila nila sa spag area. Anyway, pwede naman bumili ng bago. Ito yung nasa basement doon sa Daiichi, yung nalunod. O, yung kansadang yan, 19 meters yan above sea level. Right? So kung dyan pa lang, yung tsunami na tumama sa Daiichi, ni hindi mababasa yan. Right? At saka kung pumasok man ng tubig dito, madaling makalabas. Hindi katulad nung nasa swimming pool. Hindi na makalabas yung tubig. Oh. Malaking diferensya. Yung pundasyon ng number 2 nandyan na. Dyan sa kabila ng pader na yan. Right? So yun ang pinaggastusan na rin nung araw. Pero hindi na yan magagamit. Papatungan na lang yan kung sakali. Ang civil works ng isang nuclear plant is 60 to 65% of the total cost of a nuclear plant. Kaya hindi biro yung ginastos dyan sa pundasyon. Grabe. Grabe init po. Ha? Ang 31M. Alam nyo ba pag nagpapakulong kayo ng tubig sa takuri, di ba after a while, may minerals ng takuri na parang mato, sumibigas. Pag yun nag-float dun sa mga tubo ng planta, ng boiler, babara na yung planta. So kailangan mo tanggalin yun bago mo gamitin. So ang first step ng lahat ng planta is water treatment. Ito water yan ang control. Ito yung water treatment. No? I-ionize ito. Tinatanggal yung calcium, yung silica, lahat ng pwedeng mag-coating
doon sa steam generator, pinapalaman. So, pure water ang pasok sa yun, pure water na yun, paikot-ikot lang yun. Hindi nakukonsumo yun. So, ang thinking ng iba, nakukonsumo yun, hindi paikot-ikot lang yun. Parang distilled water. So ayan mga kababayan. Dito tayo ngayon sa loob ng nuclear power plant mga kababayan. Mga first time po natin makapasok dito sa loob ng nuclear power plant mga kababayan. Ang lalaki ng mga Malamig na tubig dagat na pinapasok sa loob ng condenser, tawag dyan, condenser, para Condenser. condenser ng aircon nyo. Ang tubo ng condenser, titanium. Kasi ang titanium, hindi kayang mabulok sa tubig dagat. So, very inert siya, no? Tsaka maganda ang kanyang heat transfer coefficient. Very efficient siya magpalamig. So, tignan nyo ba marami? 4 na malalaking tubong ganito kalaki ang nagbibigay ng condensing water, malamig na tubig dagat, para i-condense yung steam, yung turbina kasi nasa taas natin. So pagka kinondense mo yung low pressure steam na yan, dumaan na yan sa turbina, magiging liquid yan, magkakaroon ng vacuum, hihigupin niya yung nasa ibabaw. So magiging mas efficient ang ating turbina. So ito po ang ating reactor, no? Sa Daiichi boiling water reactor, mula dito magiging steam na dediretso sa turbina. Wala ito sa Daiichi. Itong atin PWR, pressurized water reactor. So, itong tubig hindi kumukulo. Nagdadala lang ng init sa isang steam generator. Dito ninilikha yung steam na papuntang turbina. Right? So itong tubig na ito under high pressure, hindi pinapakulo ito. Nagdadala lang ng init dito. So anong advantage? Doon sa Daiichi, pag kailangan mong pasingawin to, may dalang konting radiation. Yung atin isolated, pwede mong pasingawin dito. Walang sasamang kahit konting radiation. So we can cool this to our heart's content by releasing steam to the atmosphere. Wala tayong linalabas na kahit konti. Right? So, malaking diferensya. Itong plantang ito, ikumpara nyo doon. Right? PWR to, yun, BWR. Okay? So, may extra circuit ito. Kaya isolated to. Walang ganun option sa Daiichi. Which hindi naman masama kung magte-prevent ka ng bigger disaster. Ang problema, masyado nilang naging takot yung operator na kahit konting palabasin nila, ayaw, kaya lumala. Nag-meltdown to. Okay? Ngayon, pansinin nyo sana ang quality ng workmanship, ang daan ng tubo, ang daan ng alambre, kasi wala kang makikitang ganito ka ganda ang pagka-disenyo, ang quality ng workmanship kaysa makikita nyo dito. Lahat may brace, lahat earthquake proof.
Di ba? Earthquake. Proof. Ang bawat kable may tali. Tignan nyo. Mamaya makikita nyo Oo close. nga, no? Ha? Tsaka yung kanyang mga hanger sir ng cable ladder, talagang Oo, angular. eksakto. Yan yung sinasabi nilang 1,000 of defects. Kasi nung nangyari yung TMI, right, yung mga daanan ng ibang kable, binago. Ayon sa Puno Commission report, minandato na ayusin ang mga issue na nangyari sa TMI. Kaya, rinidesign ng Westinghouse ang daanan ng maraming kable. Ngayon, sa nuclear, ang bawat palit mo sa disenyong original, kailangan mo ng FCN, ang tawag doon, Field Change Notice. Kinuha ng mga opponent nitong BNPP, sinabi, depekto daw yon. Hindi depekto yon, change order yon. Walang depekto. Mandato ng Puno Commission report para ma-improve yung planta. Ngayon, tinatawag nilang depekto. Hindi po yung depekto. So, walang such thing as libo-libong depekto rito. Walang depekto itong plantang to. Mamaya, turo ko sa inyo yung sinasabi nilang depekto. Ano pa pala, oh? Dalawang. Tapos Sa laki ng mga tubo niyan. oh, grabe mga kababayan, ang lalaki ng mga tubo. This way, please. This way. Itong parte ng plantang ito, ang tawag dito, balance of plant. Itong papasukan natin, ito yung tinatawag na nuclear island. Ito, mahahanap nyo ito sa steam plant, ng gas, ng coal, ng geothermal, ng biothermal, balance of plant. Papasok ngayon tayo sa nuclear side. Pansinin nyo, walang hollow block dito, buhos to lahat. Ah, buhos pala. No? Buhos lahat. Ay, isa pa. Pag may suot akong t-shirt, pumasok ako dyan, hindi ko na mailalabas yung t-shirt ko. Meron talaga akong damit pang labas. Kasi ang tawag nila dyan sa t-shirt ko, low-level nuclear waste na. Kahit wala siyang contamination. Basta pumasok dyan, low-level nuclear waste na siya. Ganun ka-safety ang nuclear. Once na nag-ooperate na, Yeah, so meron itong laundry sa loob. May locker room ito. Kompleto ito. Kompleto ito. Kasi walang lalabas dito. Grabe. Wala na kayong signal sa cellphone nyo, no? Wala na. Wala nang signal yan dito. Wala na yan dito. Meron pa ba? picture lang sa video lang Wala na. Naka, Kasi sobrang kapal ang mga pader. Puntok na ulo. Uy, makakit tayo dito. Nauna ko si Idol. Nakakamay. Nakaakyat tayo dito mga kababayan, no? Wow, oh. iba yan. Kahit ilang elepante pa dito. Ang taas. Ilang floor ba to? Ilang? Ilang floor na to? Kababayan, ang dami namin. Ang dami namin, no?
Ilang floor ba to, sir? Bilangin mo na. Grabe. Taas pala nito. Tignan mo yung kable, bawat siya may tali, oh. Oh, grabe, oh. Talagang masinsin yan. Tsaka, tignan mo yung mga takbuhan ng kuryente, oh. Saan kayo nakakita Oy. ng pabrika ganyan kaganda? May ano, may... Sir, yung Grabe. kanyang hanger, napaka-tibay. Angular talaga. Kasi, Ayos po yan, sir. ayos po yung mga kable. Hanggang ngayon. lahat yan chichikin sa commissioning. Grabe, mga Hindi kababayan. naman ipagsasapalan yan. I-check yan isa. Kung kailangan palitan, papalitan lahat yan. Saka may cover siya. Yung ating cable natin. Oh, ito, ha? May cover. Itong switch gear Mga na to. cable yan pa, mga kinuha kababayan, ko no? dito, lahat ng motor sa loob ng reactor room. So lahat ng bomba, lahat ng safety equipment, valves, lahat nagko-control dito. Itong pader na ito, tsaka itong pintuan, fireproof to. Titignan mo nyo dito, kung anong meron dito, eksaktong meron din dito. Sabay umaandar yung dalawa. Pag may nasira dito, maandar pa rin yung planta. Kung hindi nila maayos within so many minutes, kailangan nilang patayin yung planta kasi bawal yon. Kailangan may redundancy palagi. Dalawa ang set ng control na gumagana at any time. Parang eroplano, no? Exactly. Twin engine. Okay, so yun ang redundancy. Oh, ganito din din. Pabila, oh. Mayroong ganito. Uy. Walang putol. Walang putol na i-upload natin. Oh, ayan, oh. So nakikita niyo po. Grabe, oh. 0.4 G earthquake ang isip. 0.4? 0.4 ang Daiichi 0.18 lang. So mahigit doble ito. Tignan niyo po yung crack na yan, yung gap. Ang tawag po dyan, seismic gap. Ang ibig sabihin, pag may earthquake na malaki, pwedeng gumalaw yung building na yan, hindi tatama dito sa building na to. Ay, sorry. Kaya merong flexible joint po doon sa baba. Ang sabi po nila, depekto daw yan. Hindi po yan depekto, sinadya po yan. Sinadya. Ipuin niyo po yan, goma na yan. Ipuin yung itim sa baba. Ipuin niyo po. Hindi yan, hindi yan. Sa baba. Yan yung lagot na yan. Yan. Ano yan, rubber? Rubber? Malambot. Rubber pala yan. Grabe. Dito, tingnan niyo rin dito. Ang galing ah. Rubber pala yun. Ibig sabihin, Pwedeng gumalaw ang building. Mga kababayan. Kung sakaling gagalaw man itong building, so yung tubo, hindi siya gagalaw dahil may rubberized na. rubberized. Pulido. Kung magano na, no? Sumasayaw lang. Kaya malayo pangyari siya sa design pala yung alpit ng pagkagawa. Ano pala yan, oh? Bukod pala yun, ang isang building na yun. Ano pala yun? Talagang sinadya pala. Protection to eh. Oo, parang sinadya pala talaga, oh. Sinadya talaga ang ganyan. Oo nga bro, no? Ano siya dyan yan? Oo, sinadya pala talaga na hindi nakaadat. Grabe. Ang kapal yung ano. Ang mga kababayan, talagang nakapasok na kayo dito sa tinatawag nilang nuclear power plant, ano? Pag umaandar, para sumisip-sip, papasok, kung may sinaw man yung sa loob, hindi makakalabas dahil sisip-sipin yan.
Yes, maloob. Ang sip-sip. Tingin, tingin. Oh. Patingin, patingin. Gets nyo? Labas muna kami. Labas. Tingin. That is called a seismic gap. Ah, may gap. Dito pala mga kababayan, may gap. Ayan, oh. Oh, talagang may gap pala dito. Hindi pala talaga kasi nakano, may gap pala talaga mga kababayan. Yan, oh. Sa isang building, may gap. Hindi pala siya, ano, may gap pala. Oo, ito kasi bilog na building to eh. Pabilog to eh. Kaya mga kababayan, no, hindi pala yan, ano, hindi pa siya magbabanggaan. Oo, pagka ganun pala, hindi pala maano, no. Talaga sinadya pala talaga yan, no, na hindi nakadikit. Grabe. Ay, sorry. Grabe. Grabe mga kababayan. First time natin pumasok dito at ngayon na natin nalalaman. Pumasok dito. Grabe. Ah. Okay na. Kompleto na. Ano pa yung... Dito kayo. Kompleto na, yung kulang pa. Kulang pa sir. Mamaya, may video ako, nagka-crash ang aeroplano dito sa containment. Pwede kong pakita. Ang sabi ni Bishop Sok Villegas, fisherman daw ang nag-welding. Itong welding. Challenge ko kayo, umanap ng ganito kagandang welding sa buong Pilipinas. Hindi fisherman ang nag-welding po yan. Mga na-train sa Amerika na naging certified ng American Welding Society. Sayang, yung paborito kong pakilala sa inyo namatay about 2 weeks ago. Ay. Natari sa puso, matanda 2 na. weeks ago. Babae. Bakit babae? Magandang pulso ng babae. Magaling mag-record keeping ang babae. Kaya hinire nila nurses tsaka babae. Yun ang pinatraining sa Amerika. So dito, ito, ganito, sa Amerika, 20% X-ray inspection. Dito dahil sa Pilipinas ginawang 100% X-ray inspection. Grabe. So pwede kong sabihin na itong planta mas maganda ang pagkayari kaysa yung parehong planta na ginawa sa Amerika. Tama. Dahil mas matindi ang X-ray inspection requirement. So yun ang mga myth na sinusumbong ko sa inyo. Ayan, angkat na naman tayo. Inaantay na tayo ng Millennium Palco. Grabe, may mga kababayan, oh, may gap pa. Dalawang building po. Ating ano. So good na. Grabe. Mga kababayan. Talagang kababayan, dito na tayo ngayon. Ikot namin dito sa nuclear plants. Yan mga kababayan. Saan tayo? Hindi ito tumatakbo. Itong nagbubuhat ng nuclear fuel assemblies. Oo, ngayon. Oo, kasi stainless lahat. Ang mga lining na yan, hindi yan stainless na yan. Dito naman pwede, ha. Grabe mga kababayan, no. Yan pa lang, ha. Nandiyan na lahat. Guys, dito. I asked the
Oy. Uy. Saglit. Dito tayo. Ano natin doon? Let's go to the bed. Huwag mo malalim. Sis me. Ay. Yung polar plane na yan. Yan ang nagbuhat ng lahat ng mga Mga kababayan, no? Talagang Planta na ito. Matibay yung pagkagawa. grabe mga kababayan. Makikita niyo mga kababayan dito sa loob. Buhos ang mga ang shield matibay pa rin. So pagka rini-refuel ko yun, puno ko ng tubig. Kaya sana suportahan ito. bawat Pilipino. Okay, yung assembly, tumatakbo sa ilalim ng tubig. Yung tubig ang shield natin. 2 metro ng tubig, wala nang makakalusot ng kahit anong radiation doon. Okay? Ganun lang ang tubig, safe na tayo. So, pag na-refuel na yan, naisara na yung takip ng reactor, i-drain tong tubig na to. Kasi iinit yun. Ngayon, yung fuel na luma, yung sinatawag na nuclear waste, o yung bagong fuel papasok, may butas doon maliit. Doon, pinapahiga yung fuel assembly, ninulusot dyan sa ilalim. Ang likod nito, spent fuel pool. Pupunta tayo dyan pagkatapos dito para nakita nyo kung saan Spent fuel tinatago pool. lahat ng nuclear waste. Doon sa kabila. Ha? So pagka sinara po yan, isolated na itong buong loob ng reactor sa outside world. Wala nang connection. Right? Binubuksan lang yan once every 1.5 years 1.5 for years. refueling. Review. That's it. Okay? Okay, let's go. Oo, pagka umaandar to, may ventilation, kaya hindi ganito kainit, no? May fresh, may air dito pumapasok na hindi ganito na papawisin ka. Kasi wala pang pa. Grabe mga kababayan. Bakit pinapawisan tayo? Grabe oh. Yung ano, Ito yung parang containment. Dito pinanganak si Donatello. Makanta na ako ng Ave Maria kasi tagal mo. Ave. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad, at ating itanghal, bagong lipunan. Gabi nagmaliw ng ganap at lumipas na ang magdamag. Madaling araw ay nagdiriwang, may umagang namasdan. Ngumiti na ang pag-asa sa umagang anong ganda. May bagong silang, may bago ng buhay.
pag-unlad at ating itanghal bagong lipunan. May bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat tungo sa pag-unlad at ating itanghal bagong lipunan. Bagong lipunan. End of flashback.